Pag-aralan po natin ngayon ay may kinalaman po sa 200. Hindi po 200 pesos ha. Two ways. Dalawang piliin natin kasi pag nakarinig yung 200, akala nyo pero na agad. Pag-aralan po natin only two. The narrow and the broad path. Yan. So, pipiliin po natin kung ano po yung talaga gusto natin. At makikita po natin yung pagpili po natin sa sistema ng ating pamumuhay din. At doon din po natin makikita yan. Okay, pakinig po kayo mabuti. Ano po? We all face either or decision as we pass through life. Sa pataan po natin sa buhay nito, dadaan po talaga tayo sa mga decision making. Lahat mayroong desisyon. At kailangan naman po dito na maging matalino po tayo sa pagpili. Maging matalino tayo sa mga desisyon na ginagawa po natin. And better to check kung itong desisyon po natin na ito ay hindi makakapagpahiwalay sa atin sa Panginoon o makakapagpahiwalay sa atin sa Panginoon. There are times when we face a decision that is black or white, one in which there are only two possible choices. Minsan, pag nag-decision po tayo, hindi po natin maiwasan na yung naging decision po natin, maaaring hindi makakabuti sa atin o maaaring makakabuti sa atin. Kaya nga po, sa pagpili, kailangan po na gawin po natin yung pagpili po natin. Many swing from those decisive moments, but we must still face them. Marami po yung umiiwas po na magpasya dito sa mga bagay na ito, ngunit kailangan pa rin po natin talagang harapin itong mga bagay na ito sa buhay po natin. Kaya lang, sabi ko nga po sa inyo, if we had God in our life, hindi tayo mamamali sa ating mga pagpili. Kaya nga lang po, minsan hindi po tayo nag-acknowledge palagi sa Lord eh. Di natin sinasaguni ang Panginoon sa mga decision po natin. Kaya kung minsan, namamali po tayo. Kadalasan, lahat po ng ating mga nagiging desisyon at plano sa buhay at mga ginagawa, nagiging mali. Even in our Christian life, even in our spiritual doings, lahat ng bagay na ginagawa po natin spiritual, minsan akala natin, ito yung tama. Pero, without the guidance of the Holy Ghost, hindi po tayo talaga maituwid sa mga bagay na ginagawa natin. Hindi lahat ng bagay na ginagawa natin spiritually ay talagang acceptable, kalugod-lugod sa Panginoon. Kaya nga sabi sa atin ng Panginoon, offer your life as a living sacrifice, holy and acceptable to God. Kaya hindi lahat ng bagay na ginagawa po natin acceptable kung hindi nakasakripisyo ang buhay po natin sa Panginoon. Always remember, sabi sa atin ng Panginoon, deny yourself. If you want to follow me, take up your cross, deny yourself, and follow me. So, ibig sabihin po niyan, hindi pansarili ang paglilingkod, ang paggawa sa Espiritu, kundi nababatay sa kalooban ng ating Panginoon. It is the same in the spiritual realm. This passage confronts us with some choices that we will have to make. Meron tayong mga choice na kailangan gawin po dito, na kailangan natin harapin sa pamamagitan po dito kanina binasa po natin. Jesus lays out three choices that confront every person whoever lives in this world. At kung po itong bagay na ito, pagpipilian po natin. Kaya makinig po tayo para na sa hindi po tayo magkamali ng pagpili po dito. Kaya napapansin po natin, di ba, iba sa atin, hindi natin mapili-pili kung minsan eh. Mas pinipili natin yung ibang bagay. Mamaya, dadaanan po natin mga bagay yan. Sabi nila, these choices must be made and they are most important choices you will make in your life. Napakahalaga po dito, kaya po tayo magkakamali po talaga sa mga pagpili po natin. What you do when you are confronted with these choices will determine how you will live your life, how you will die, and where you will spend eternity. Nakabase po yan sa mga pipiliin natin. Nakabase po yan doon sa mga choice po natin. Kung paano tayo mamamatay at kung saan tayo mapupunta pagdating ng araw. Kaya, better check it. Kung ano pa pamumuhay mo ngayon, yun na yung magiging eternity mo. Kaya nga, mas mainam po talaga na tayo po ay active pagdating sa spiritual things na alam natin, consider as acceptable to the Lord. Ngayon, ulitin po sa inyo itong mga bagay na ito. Una, itong talata po nito ay humaharap po sa atin sa ilang mga pagpipilian na kailangan po natin gawin.
Tapos sabi po dito, inilahad ni Jesus sa tatlong pagpipilian na kinahaharap ng bawat tao ngayon sa panahon po natin habang tayo nabubuhay dito sa mundo ito. Meron palaging pagpili. Ikaw nabubuhay ka ngayon, may pagpipilian ka. Ang pagpipili ito ay dapat gawin ng mga ito sa pinakamahalagang pagpipilian na gagawin ko sa iyong buhay. Kailangan yung mas mahalaga. Lagi natin tatandaan, if we choose, kailangan yung mas mahalaga. At alam naman siguro natin, hindi pa tayo maliligaw kung alam natin kung ano yung talaga yung mahalaga. Ang gagawin mo kapag nahaharap ka na sa mga pagpipili ito, ay ikaw mismo magpapasya kasama ng Diyos na sinanggunian mo. At yun ang mahalaga po doon. Hindi lang yung ikaw, hindi lamang yung sabi ng nanay mo, sabi ng tatay mo, sabi ng kapatid mo, kundi dapat ang sabi ng Lord. Now, ito po yung three choices in life na kailangan po natin pagpilian. Okay. Our three choices in life, our two direction or way, our two destination, and our two gates. Una, meron daw tayong direction, yung daan na tutunuin natin at pipiliin. Ikalawa, yung destinasyon, yung pupuntahan natin. At ikatlo, yung gate na papasukin po natin. Sige po, dako po tayo dyan. Umpisahan po natin, the only two ways. Mayroon dalawang dadaanan po tayo sa buhay nito. We have discovered that where we end up has a lot to do with the choices we make along the way. Alam niyo mga kapatid sa Panginoon, tayo po mismo dapat diskutuhin natin sa buhay po natin kung saan ba tayo talaga dadaan. Minsan kasi parang dahil wala na po sa atin yung talagang right choices na binibigay sa atin ng Panginoon. Basta sige, dito ako, ito na yung buhay ko. I allow it. Whatever happens to me, inaalam mo. Kaya nga kung minsan, di ba, alam nyo, yung mga masasamang bagay sa atin, sometimes pwede naman po natin pigilan yan eh. Kaya lang tayo mismo ang nag-aalaw nun. Bakit? Kasi wala tayong choice. Kasi lagi tayo kumagay para taking risk about this life. Dito sa mundo ito, nag-take risk tayo, pero sa mundo ng ating Panginoon, doon tayo hindi mag-take risk. Doon tayo hindi sumusubok. Doon tayo hindi makapag-desisyon. Pero dito sa mga bagay nito, okay, laban ako dito, gawa ako dito, susukuin ko to kahit na anong mangyari. Basta para sa pamilya ko, basta yumaman lang ako. Ganun po tayo dito sa mundo ito. Wala nang choice. Hindi na tayo namimili. Basta ito na yung gagawin ko. Ito na yung gusto ko. Even in our service to God. Basta ito na. Okay na ako dito. Basta ganito na ako. Come on. Hindi na natin pinapakinggan ng Panginoon sa buhay natin. Kaya wala tayong choice kundi sundin na lang yung sarili natin. Now, tingnan niyo po ito. One wrong turn and we could find myself many miles from where we intended to go. Minsan, ang nangyayari po sa atin dito, yung sa isang maling pagliko o isang maling desisyon, minsan nakikita natin yung sarili natin, layo-layo muna sa Panginoon. Ang layo-layo na natin doon sa buhay na wala kang ganti Kristo dahil sa maling desisyon sa buhay. Kaya nga, ngayon pa lamang, let us all pray. When we choose for something about our life here, you must pray. Kailangan manalangin ka. Tanungin mo ang Diyos, Lord, anong pipiliin ko dito? Sabi pa po dito, this life is great past, with two very long eternities. Dalawang walang hanggang buhay na kasasabitan po natin. Ang buhay ay dahil sa pagtapos sa pagitan ng dalawang napakahabang walang hanggang pamumuhay. It's either eternal in heaven or eternal in hell. Kaya nga mga kapatid sa Panginoon, let us choose the right way. At alam naman po natin kung sino yung way, kung sino yung daan. Jesus is the only way. Kaya nga, wala pa tayong ibang dapat daanan kundi yung daan na sinabi sa atin ni ating Panginoong Jesucristo. Sabi nga po sa aklat po ng Luke chapter 14 verse 1 and 2, ang buhay ng tao ay maikli lamang subalit kung tulo ng kahirapan na tayo. We suffered in this life. Kaya nga kung may papansin po natin, wala naman po pinagkaiba ang mahirap at mayaman. Lahat sila may suffering. Walang pinagkaiba, yung mga mananampalataya at hindi mananampalataya, lahat sila may suffering. Hindi totoo na nagsabi sa inyo na kapag ka nasa Lord ka na, nagbibigod ka na sa Panginoon, wala nang problema. No.
Mas higit pa nga ang problema dahil mas pinatatagal pinatitibay tayo ng Panginoon para piliin natin siya. Tulad ng bulaklak na nabubukadkad, nalalagtakan, nalalagas, parang alinong nagdaraan, naglalaho, at napapakaw. Sa hinang po yung buhay natin dito. Kaya nga, you must choose very well. Yung tayo matuting pagpili ko. Minsan, doon tayo madaling nadadaya o natatalo sa maling pagpipili po natin Kasi kung minsan, bumabasi tayo sa ganda lamang. At hindi doon sa talagang pinaka-essential nung sabihin po natin, kaloob-looban nung dapat natin piliin. Hindi mo gusto yung parang, okay na sa akin to, maganda na ito Okay na sa akin to, pasok na sa panlasa ko to, okay na ito. Hindi po ganun ang pagpili po natin We gotta ask God. Kailangan na i-acknowledge natin palagi ang Panginoon sa lahat po ng bagay na pagpili po natin. Ngayon, meron po tayong tinatawag na two-way. Dalawang daan na dapat natin piliin. Ano po ito? Yung unang daan po dito is the broad way. That is the broad way. Ito ba malapad na daan na ito? Ang ibig sabihin po nito, the word broad means spacious. Dito maraming daan, marami tayo kung parang batulog ito. Nagpapwede mo talaga, hindi ka makikipagsiksikan talaga. At dito dumaraan po yung mga tao na pakialam sa buhay. Basta gusto lang niya isulong yung sa sarili niya, gano'n lamang po yun. Jesus says that there is a spacious, broad road a person can walk. Ito yung gusto daanan po ng mga tao po ngayon Kaya nga kung minsan, di ba, hindi nyo napapansin, bakit ako pupunta dyan sa church na yan? Napag-enjoy naman yan, daming bawal yan, daming ganito, daming gano'n. Tsaka isa man, nilagay yung church na yun. Kahit nga doon sa mga mega churches, ang sigip-sigip daming tao. So parang mas gusto natin yung parang convenient tayo sa lahat ng bagay. Yung gusto natin palagi nasusunod. That is wrong. Amen. Hindi na po yung gusto natin na masunod po dito if you want to go there in heaven. If you want to go there in Christ Jesus, hindi yung kalooban natin na masusunod. Tandaan po natin yan. What does he mean by this broad road? Ano po ba ibig sabihin po nito? The idea of Jesus is trying to convey is that the broad way is the wide open. Ibig sabihin, maluwag na maluwag to, bukas na bukas ito para sa lahat. In other words, anything goes on the broad way. Pwede mangyari lahat ng bagay dito. Walang bawal. There is no rule. Basta ang batas dito, ikaw yung sarili mo. Kung anong gusto mong gawin, mangyayari dito. Amen? So, dito mapapansin po natin, mga kapatid sa Panginoon, ang ibig po dito sabihin ng Panginoon, yung mga dumadaan dito is a person who is pleasure seeker. Lahat ng mga dadaan dito, gusto lang dito yung parang pansariling kalayawan lang. At yun po yung gustong dumaraan po talaga dito. Yung hindi po sila papansinin sa mga ginagawa nila, hindi sila babatiin doon sa mga bagay na mali nila, kundi kailangan sila yung free, malaya, na makakadaan dito at walang pakialam. Okay, tingnan po natin itong mga bagay nito. Pleasure seekers travel in this road. Lahat ng mga naghahanap lamang po ng pleasure about their flesh. Yung mga naghahanap ng kaginawahan, naghahanap ng saya, naghahanap ng mga bagay na makakapagpasigla sa kanilang katawan. Dito dumadaan po yan. Ito po yung mga tao na they don't love to sacrifice his own. They don't have concern for others. Yung wala po sila, kumbaga parang iniingatan kundi sarili nila at yung mga mahal naman po nila sa buhay. At sometimes nga, kahit hindi yung mga mahal nila sa buhay, wala silang pakialam, dito dumadaan yun. Yung mga sarili lamang na, halimbawa, let's say, nagtatrabaho ka, pero yung kinikita mo, para sa iyo lang. Iba daw sa family mo, pinagkakalit mo yung iyong sweldo. Pinagkakalit mo yung pera mo, pinagkakalit mo yung mga kita mo. Alam mo, kapatid sa Panginoon, dito nagdadaan yun. Dahil ang kailangan po talaga dito, dito mga tao na ito yung sarili niya naman po. Amen. There are a couple of things you need to know before you decide to live out the rest of your life traveling the broad way. Bago ka dumaan dito, kapatid sa Panginoon, may dalawang bagay na dapat kang matutunan dito. At ano po ito, dalawang bagay na ito na dapat natin malaman. Ito po yung napakahalaga na kailangan natin intindihin po dito. Una, you aren't really in control.
Kapatid sa Panginoon, pag tumahan ka dito, ibig sabihin, ikaw ang may kontrol ng buhay mo. At alam natin na kapag tinanggap mo si Jesus sa buhay mo, it's no longer I. But Jesus, yes, ang mga kontrol ng buhay. Kasi tayo po ngayon ay pinananahanan na ni Jesus. Walang Kristiyano na tumagal kay Kristo na kontrolado niya pa rin yung sarili niya. Ito yung gusto kong gawin. Ito yung gagawin ko. Ito yung gagawin ko. No, hindi natin na pwedeng i-insist yung gusto natin. Kundi, Lord, anong gusto kong gawin ko? Lord, ano yung naaayon sa kalooban mo? Lord, acceptable ba itong gagawin ko? Even spiritual things. Minsan na tayo nadadaya mga Kristiyano. Minsan gawa na tayo ng gawa, pero hindi na-acknowledge ito na authority of God. Kaya nga ang Panginoon nagtatag ng isang iglesia. Doon tayo pinuput out ng Panginoon para doon tayo magabayan. Kaya kung napapansin natin, in every places there is a church. At meron tayong corresponding church na pinaglagyan sa ating ng Panginoon dahil doon tayo kailangan dumaan. And we need to have a decision na kailangan ang Lord yung gumawa sa atin, mag-lead sa atin, manguna sa atin, mag-desisyon sa atin, para na sa ganun maiwasan natin itong tinatawag na Broadway. Amen? Dahil kung hindi tayo magpapasailanin doon, ito the corresponding authority na given to you, to every one of us here. Alam niyo mga kapatid sa Panginoon, maliligaw po tayo. Doon ang baksak po natin. Kaya maraming tayo makita mo, maraming tao hindi naglilingkod sa Panginoon. Why? Because ayaw nila na napapakilaman yung buhay nila. Ayaw nila na nakokontrol sila. And always remember that we are not controlled by us. Hindi tayo dapat na nagkocontrol. Kaya kung control niyo yung sarili mo, tama, dito ka tumadaan sa Broadway na ito. Amen? Ephesians chapter 2, verse 1 to 3. Noong una'y patay kayo dahil sa inyong mga pagsuway at mga kasalanan. Sinunod ninyo noon ang masamang takbo ng mundo ito at napailalim kayo sa pinuno ng mga kapangyarihan sa ipapawid ang Espiritu na nagahari sa mga taong ayaw pasakop sa Diyos. Amen? Yung tao na ito, hindi po kay Christian siya, papasakop na siya sa Diyos. Itong tao na ito, hindi pa rin nagpapasakop sa Diyos. Bakit? Kasi even though he is a Christian, still yung sarili niya pa rin nasusunod. He is free to do sin. He is free to forget the law of God. Hindi niya sinusunod yung mga bagay. Pagdating sa katuluan ng Panginoon, verse 3, ang totoo tayong lahat ay gagawing namumuhay ayon sa pagnanasa ng ating laman at sumusunod sa mga hilig ng katawan at pag-iisip. Kaya ang ating likas na kalagayan, kabilang tayo sa mga pinapupukatan ng Diyos. Lahat ng mga dumadaan dito sa Broadway nito ay under the wrath of God. Amen. Lahat ng mga taong sarili lamang po nila ang sinusunod nila is under the wrath of God. Nakapag-ilalim pa rin sa poon ng Diyos. Lahat ng taong free pa rin na gumawa ng kasalanan ay nandun pa rin nakapag-ilalim sa poon ng Diyos. Kaya nga, we need to decide. Kailangan na iwasan natin itong Broadway na ito. Okay, yung ikalawa naman na dapat natin malaman bago ka dumaan dito sa Broadway na ito. Ikalawa, sin always bring pain and sorrow. Tandaan natin, kapag tayo hindi sumusunod sa Panginoon, it is already sin. Kahit wala kang ginawa. Alam niyo mga kapatid sa Panginoon, kahit na bagong pangalangan, nandun pa na sa kasalanan eh. Even though you don't know the good and bad in your life, still nandun ka na sa kasalanan. Kaya nga, itong mga tao na dumaan dito into the Broadway, and it doesn't want them to be disciplined by God, I tell you, you see to that. Nananatili ka pa rin. Halimbawa, let's say, hindi ka nagpapasako doon sa authority ng Panginoon na pagtutulong mo sa iyo, still nandun ka sa Broadway ngayon, under the wrath of God. Sin always bring pain and sorrow. Tandaan po natin, ito yung dulot sa atin na kapag tayo hindi dumadaan sa Panginoon, ibig sabihin po ito, nandun tayo sa Broadway. Lahat ng dumadaan sa Broadway, makasalanan. Hindi dadaan doon sa Broadway, yung hindi makasalanan. Lahat ng pinatawag ng Panginoon, hindi na dumadaan dito. Lahat ng naglilingkod na totoo sa Panginoon, hindi na dumadaan dito.
lahat ng mga bagay na nagpapasakop sa Panginoon, wala na dito sa Broadway na ito. Kasi alam po nila yung dulo po nito. It is pain and sorrow. Sabi po ng Galatians chapter 6 verse 7, huwag ninyong akalaing madadayan niyo ang Diyos kung ano ang itinatanim ng tao, iyon din ang kanyang aangihin. Kaya nga yung pagsunod natin sa Panginoon, our obedience to God can cancel every sin that we have from the past. Or even in the present. Ang mga nagsay, marami kang pagkakasala ngayon. Pag natutunan mong sumunod at mag-submit at magsuko ng buhay mo kay Kristo, lahat ng mga kasalanan mo buburahin ng Diyos. Kaya nga tayo nagtatanim sa ating Panginoon. Nagtatanim tayo ng what? Ng pagsunod sa ating Panginoon. Hindi lang tanim tayo ng tanim. Kailangan yung pagtatanim natin ay according to our obedience to Jesus. Pagkakit natin itong dalawa na ito. Okay, takot po tayo doon sa tinatawag na narrow way. Itong makilipad na daanan po ito, ang ibig sabihin po niyan, the broad way is wide open and easy, while the other way, road of life is called narrow, makipot, makitid. This word refers to a great press, yung tigaan po ng ubas. At alam niyo po ba kung bakit dito po parang nirepair po itong salita na ito na narrow? Alam niyo po kung bakit? Kasi ganito yan. It has the idea of being constricted. Ibig sabihin po ito yung dating may pumipigil sa'yo. Hindi po ba ganyan sa Christian pamumuhay? Hindi po ba ganyan pag naglilingkod ka? Talaga ni Pastor, bawal ba dito? May nagsabi nga sa akin, Pastor, bakit ganito? Bakit na nakapigilan kayo hanan? Kasi nga, parang po tayo nandun sa great press. Yung nasa tigaan tayo ng ubas. Kinakatas tayong mabuti para lumabas yung pinakamasarap na tayo. Amen. Kaya kung minsan makikita mo, pinipigilan ka ng Lord. Ano yan, Lord? Bakit dito? Bakit ang daming bawal, Lord? Kasi pinipigilan ka ng Lord. Para lumabas yung talagang sarap ng pagiging Kristiyano mo, sarap ng paglilingkod mo. Kaya hindi tayo pwede mag-desisyon lamang sa sarili natin or else, hindi makakatas yung talagang napakasarap sa atin. Kaya kung mapapansin natin, kahit napigil ka dito sa mundo, sarap ang barkada na, sarap yung bayaman. Pigilan ka eh. Parang hindi pinapahintulong ng Lord. Bakit Lord? Kasi pag may karapatan ni Mama, bakit ako hindi? Meron mga iba mga Kristiyano mangyayman, pero dumaan yun sa tigaan ng ubas. Kung nakakita ka ng isang Kristiyano na kapag na naglilingkod sa Panginoon at pagkaya ng yaman, nakugrabing piga ang ginawa ng Lord bago niya marating yun. Kaya kung nakakita ka ng Kristiyano, mayaman, pero wala naman disiplina sa sarili, magtaka ka doon. Kasi hindi galing po sa tigaan ng grade school. Kundi iba ang pinagdaanan mo. Kaya pa rin sa Panginoon, yung din, dahil mataraya ang Panginoon, ang aaway, sorry. It can also carry the idea of being distressed and difficult. Ibig sabihin po niyan, pag sinabing narrow, mayroon talagang mahirap na daraanan ka. Diba, yung umisan, parang gusto mo katahin ito, kasi hindi mo mabirit na ito, pero hindi na pwede eh. Kasi kailangan ko na patahin ngayon. Puso kong ito, inaalay sa'yo. Buhay ko, Jesus, gamitin mo. Sa mga dati ang pinapata mo, di ba? Yung mga birit-birit eh. Amen? So, may nabibigilan ka, bakit na no? Saan pa yung patahin mo? Bibidyoke ko sa kapitbahay. Parang gusto ko agawin yung mic niya. Diba? Parang gusto ko agawin. Kaya ka yan. Diba? Amen? O, diba? Nakita ko ngayon pala, parang gusto mo na pag-iirit eh. Ha? Ang daming bawal pagdating sa Panginoon. Kasi nga, medyo mayroong pagka-distress pagdating sa paglilingkod sa Panginoon. Pastor, bakit ka naman? Hindi ko naman pwede pagsamahan yung mga dating kaibigan mo. Yes, bawal na kasi. Kasi nandun ka na doon sa tinatawag na great press. Bilang Kristiyano na lumagat ka kay Kristo, pinipigahin ka na ng Lord. Para tignan niya kung magiging karapat-dapat ka na pagpasok doon. Alam niyo, nung una ako, dami pa bawal. Parang gusto kong kumitaw eh. Parang gusto ko na kawin. Gusto ko na bumitaw. Pero ang hirap. Pag malitaw ako, Lord, pag
Pagbalik ako, impyerno. Kaya nga, sabi ko sa Lord, sige na, Lord. Itaan mo ko talaga sa proseso mo. Kaya nga, dami, kahit na sabi ko nga ako, na bakit ganito, nagigigod na sa Panginoon, meron pa mga ganito mga pagsubok, meron pa mga pinagdaraan ng ganito. Kasama ko yun eh. Kasi titignan ng Lord kung magre-reklamo ka. At alam natin na sa pagre-reklamo po natin, nung tayo madaling na pera. Kasi mo, kahit na ang isang estudyante, pag-reklamador, halimbawa, bigyan lang siya 50 pesos na baon, nagreklamo niya, makikita mo tatama na yung mag-aaral niya. Hindi na papasok yan, 20 pesos. Wala na naman magiging dito sa eskwelahan. Kaya ko rin, hihina ang utak ko. Wala na akong kinain, palagi pastil. Tanghali, makikita ko sa Sebastian nandun sa harap. Pastil. Lagi ko rin marami ba? Kasama ko yan eh. Even mga estudyante, we need to discipline. Dinidisiplina tayo para na sa ganun maging matuto rin tayo sa paghawak ng pera. Amen? Pag yun. Kaya lahat ng bagay niya, aral dito sa ating Panginoon niya dahil gusto ng Lord talaga maging masarap yung pagiging paglilingkod natin sa Panginoon. Amen? The narrow way is the exact opposite of the broad way. Kabaligtaran po ito ng broad way. Pag sinabing narrow, talagang magtitiis ka talaga. Talagang pipilitin mo talagang makadaan dyan. At kung hindi mo pipilitin talagang makadaan dyan, hindi ka makakarating doon sa buhay mo na nangyay. Kaya nga kung mapapansin natin, even sa dress, hindi ka komportable. Bakit ganito? Pag-aatin ako ng church, kailangan balito-balito ako. Kasi matanong init-init ang panahon dito. Di ba? Kasi nga, nandun tayo sa great best tayo, pinipiga tayo ng todo. Ayaw ng Lord na maging palit tayo dito sa mundong ito dahil pag tayo naging palit dito sa mundong ito, doon tayo maladaan into Broadway. Gusto ng Lord na talaga tayo, siksikin tayo papunta doon sa narrow way para na sa ganon. Makita natin yung right thing or right path or right direction na kailangan natin tahakin talaga. And this is the way that we need to go on. Doon tayo kailangan dumaan. At sabi pa po dito, on the narrow way, you can take all your sin with you. Kaya nga, ang daming bawal na eh. Alam niyo po ba, yung batas ng Diyos, yung kautusan, yun ang naghayag ng kasalanan ng tao. At alam niyo, kung hindi binabago ni Moises yun, hindi binabago ni Moises yun sa pag-utos na yun, hindi naman mahahayag yung kasalanan po natin eh. Hindi masasabing kasalanan yun. Kaya ang diwag ng Panginoon talaga, ibinabasa natin ito sa pag-utos na ito, para lang sa ganun, makita natin na ito yung bawal na gawin natin ng mga pagpapahamak sa atin. At kung mapapansin po natin mga kapatid sa Panginoon, why God sent Moises this law? Bakit po kaya pinadala dito kay Moises itong batas na ito? Para sa ganun, alam natin kung paano tayo makakapapasok sa kaharian ng Diyos. Amen. And this sin cannot bring, we cannot brought this into heaven. Kaya katandaan po natin, pag may kasalanan tayo, maghihirapan po talaga tayo. Hindi tayo makakapasok dito. Makita talaga yung daan na ito. At ang nakakadaan lamang po dito, yung paglinis, nililinis ng ating Panginoong Jesucristo. Kaya always remember, unrepentant sin cannot bring you into heaven. Pag meron tayong mga kasalanan na hindi po natin nahingi ng tawad ng totoo, na tuluyan natin na iwagin sa buhay po natin, hindi talaga tayo makakapasok. If you try, you will find that there isn't enough room for you and them. Makikita natin, sasabihin sa iyo, pagharap natin sa Panginoon, wala kang parte dito sa kaharian ko. Hindi kita naigawa ng tahanan dito. Kaya rejected tayo doon. When you walk the narrow way, you must choose to give up your life. Ang hirap yung sarili mo na pinaglalaban mo dito sa mundo ito, hindi mo pala pwedeng panghawakan. Kasi yung sarili pala natin ay hindi talaga ito ang nais ng Lord. Kundi there is a right that given to us by God. What is that right? Good will ng Lord. Kaya nga, ang pamumuhay po natin is according to the Bible, according to the words of God. Dahil ito yung rights na kailangan po natin. At alam niyo po, mga kapatid sa Panginoon, nakita niyo po yung pagtatalo po nito si Jacob, tsaka po nito si Esau na kakaba niya. Ano po nangyari po dito? Because we don't want to go into the narrow way. Kaya ano ginawa po dito si Esau?
Ipinagbili niya yung kanyang karapatan, yung kanyang rights, yung pagiging panganay niya. Kaya ano nangyari? Nabot po dito kay Jacob. Which is, pinaglaban niya naman po yung kanyang narrow way. Bakit? Paano? Di ba halos patayin po ito si Jacob? Dahil sa gusto niya makapasok talaga doon sa narrow way. Ganon din po tayo mga kapatid sa Panginoon. Halos mamatay-matay tayo sa buhay na ito sa hirap. Dahil hindi natin magawa talaga yung mga bagay na katulad ng ginagawa ng mga malaya na kung saan sarili lamang nila ang hawak po nila at hindi sila hawak ng Diyos. Kapatid sa Panginoon, maging katulad tayo ni Jacob. Inilaban niya yung rights niya. And not the rights here, but the rights in heaven. Yun ang dapat na ipinaglalaban natin mga kapatid. Hindi yung meron tayo dito ang ipaglaban natin, kundi yung dapat na meron tayo pagdating ng ayaw sa buhay na yan. Yun yung ipinaglalaban ng mga kapatid na nakakagawa sa namin. Yun yung kapatid talaga na gusto makapasok sa kaharian ng Diyos. Yung ipinaglalaban niya yung rights na doon. Lord, I will live this sin, O God. I will live this word, O God. I will live the last in this word, O God, because I want to do that. Gusto ko makapasok doon, Panginoon eh. Ganon po yung ating karapatan na kailangang panghawakan po natin. Hindi yun, Lord, karapatan ko na mapabuhay na pag-iakot dito. Karapatan ko na magkaroon ng mansyon na bahay dito. Karapatan ko rin na magkaroon ng pagkakakilanlan dito sa mundo ito. Forget all the things sa bayan. Ang gusto ng Lord, yung identity mo ay makilala ka doon sa akin na dito sa lupa. Kaya na tayo po pinapadaan talaga sa pagkikutin. Kaya kung mapapansin po natin, mahigpit talaga yung dinadaanan natin. At alam niyo, hindi naman po talaga magiging mahigpit po yun. Hindi magiging makipot yung daan na yun if you know the real way. If you submit your life to Christ Jesus, ay sabi niya na Lord, lumapit kayo sa akin na papagal at nabibigatan sa inyong pasanin at pagdadaanin ko ito. At kayo'y pagpapahingayin ko. Kapag sa Panginoon, when you submit your life already to Christ Jesus, yung mga mahirap dito sa mundo ito, wala na, hindi mo na mararamdaman. Yung mga parang bumigipit sa iyo sa mundo ito, hindi mo na mararamdaman. Why? Because God is our tranquilizer. Because God is our anesthesia. At gusto ko malaman mo, hindi mo mararamdaman yung kawalan, yung karamdaman, yung kahirapan, yung katuluan na mga niyo. Even the wars in this world, even those earthquake, lahat ng mga calamity dito sa mundo, hindi mo mapasin niya. Why? Because you have the tranquilizer of life. You have Jesus sa buhay ko. Amen. But you can no longer do as you please, but you must do those things that please the Lord. Yun yung ginagawa natin. Not to please us, not to please our own self, but to please God already. Hindi na yung ikaw yung aking pagpapilihin. Gawin mo ha, ang husay mo sa eskwela, ang husay mo sa trabaho. Hindi na yun ang kailangan natin kapatid sa Panginoon. Ang kailangan natin yung ma-please natin ang Lord sa buhay natin. Mapapagihan mo at makarangalan mo ang Panginoon sa mga bagay na ginagawa. Tingnan mo nga ito, kahit na kahit na persecute na siya, nakita mo na ka-smile pa rin yan. Kahit na makita mo, dahil siya ng problema sa buhay na makikita mo, sige pa rin ang kalooban niya sa church. Yun yung hinahanap sa atin ng Panginoon eh. And it will bring glory to our God. Yung puno-puno ka ng problema ngayon, dahil yung pinagdaraanan ngayon, pero magsaya ka na nagpapuri sa Panginoon, it will bring glory to Jesus. Yung marami kang alalahanin sa buhay, yung marami kang trabaho sa labas, pero nandito ka kayo masaya-masaya ka, na parang wala kang iniisip, wala ka na iisip mo ang pagpuri sa Panginoon, it will bring glory to Jesus. Yung lahat ng bagay iniulit mo sa buhay mo para lang sa kapurihan ng Panginoon, it will bring glory to Jesus. Hindi yung kailangan natin ginagawa. Hindi yung inuuna natin yung mga bagay sa buhay po natin. Sometimes, tingnan niyo ba, we want all the glory for ourselves. Minsan, trabaho ka ng trabaho. Bakit? For your own glory. Amen. Kaya nga kung minsan nagagamit sa atin ng Panginoon eh. Trabaho tayo ng trabaho, pero wala na tayong part sa Lord. Wala na tayong magbigay na glory sa Panginoon. Kaya nga mga kapatid sa Panginoon, malaking pananagutan din po sa Panginoon yung mga bagay niyo. Nagtatrabaho nga, pero you can give glory to Him. That's supposed to be, dapat tayo mga busy sa mundong ito. Dapat maging busy rin po tayo sa ating Panginoon. You cannot make the rules, but you are expected to keep the Lord's rules.
Minsan tayo gumagawa ng rules sa buhay natin. Ito, kailangan maging masipag ako. Kailangan ito yung gagawin ko. Itong araw na ito, para sa akin to. Itong araw na ito, para sa akin to. Kinuha mo lahat. Lahat ikaw ang gumawa ng rules sa buhay mo. And the rules of God will be rejected to you. Binalipas mo yung rules ng Diyos sa buhay mo. Even yung Sunday, kung minsan hindi mo na binibigay sa Lord because of your own rules. Amen? Amen. Sometimes you don't have time to Bible study. You don't have time to go and disciple the nation. Why? Because you have your own rules. Dahil ang gusto talaga ng Panginoon, yung rules niya na susunod sa atin. Hindi lang aral ka ng aral, hindi lang trabaho ka ng trabaho, hindi lang yung pag-aasikaso, paglilinis ng bahay mo, o pag-aasikaso sa tahanan mo, ang gagawin mo. And that's all is not the rules of God. The rules of God is given to us in here. Hindi mo nakasaad sa Biblia. Ang gusto ng Panginoon sa ating paglingkuran natin siya. Ang gusto ng Panginoon sa ating magsabit tayo sa Kanya. Ang gusto ng Lord sa atin, sumunod tayo sa kalooban ng Diyos. And how can we consider that our doings daily is according to the will of God? Hindi natin magagawa yung bagay na yun kung tayo po mismo may sariling rules sa buhay po natin. Tandaan po natin, the Lord's rules. Binigyan tayo ng rules ng Panginoon. At yan po yung kailangan masunod na po sa atin for us to secure that our walk is in the narrow way. Tandaan po natin yung mga kapatid sa Panginoon. Napakainam po, alam po natin yan. Notice some facts about living the narrow way. Ano kung ba itong mga bagay nito na kailangan natin makita po dito about living in the narrow way? Sakli po dito, okay, it honors God. Pag tayo lumanakad po dito, nakakapagbigay kanugulan po sa ating Panginoon. Tingnan po natin sa 1 Peter. Basahin po natin 1 Peter chapter 1 verse 16. Nandiyan na po kayo. Sabi ng verse 16, ayon sa nasusulat, magpakabanal kayo sapagkat ako'y banal. So kung papansinin po natin ito mga kapatid sa Panginoon, God wanted every one of us submit into the holiness of God. And sometimes we don't know. Bakit? Kasi nakakala po natin, lahat ng ginagawa natin dito sa mundo ito, basta hindi ka gumagawa ng kasalanan, kabanalan na. Come on, all these things in here on the Word is nakabase po ito sa tatlong bagay na naglalagay sa kasalanan ng tao. And what all these things? There are three things na ito na dapat tandaan natin. The lust of the eyes, the lust of the flesh, and the pride of life. Hindi ba ba ito yung pinagsisikapan ng tao? Yung mga nakakaputukos sa kanyang mga mata, nakakaakit sa kanyang laman, at yung karangyaan ng buhay. Hindi ba ba iyan ang ginagawa ko natin dito sa mundo ito? Bakit tayo nag-aaral? Bakit tayo nagtatrabaho? Bakit tayo nagpapamilya? Bakit tayo nagpapakilala? It is because of these three things that cause to us sin. Kaya nga, it cannot honor God. At alam niyo ba, para po mag-i-honor natin ang Panginoon, yung tayo nagpapakabanal. At yung pagpapakabanal ay mangyayari po yan kung tayo po ay nandito sa kalooban ng Panginoon. At sinusunod natin ito. Kaya tandaan po natin, no one can see God without holiness. Kaya nga, we will honor God. And we can honor God by doing holy things in our life. Yun yung kailangan po natin, kapatid. Hindi ko yung trabaho kayo ng trabaho dito sa mundong ito. Lalo na nalalapit na po ang pagbabalik ng Panginoon. We need to live the holiness of God. Kapatid sa Panginoon, kailan mo hahanapin yung kabanalan ng Diyos? Hindi tayo magiging banal if we want to enter our life into the Bible, into the words of God. Kailangan na pinag-aaralan natin kung paano natin magpapamuhay ang salita ng Diyos na sa ganon tayo po ay makapamuhay ng may kapanalan. Sa kapanalan ng Bible, no one can seek God without holiness. Because God is holy, we need to be holy. Kaya nga, hindi po natin isasabit yung buhay natin into the God's will, into the words of God, ay dahil hindi tayo magiging banal. Kahit magbanal-banal ka dyan, kahit maglagay ka ng bilog dito sa ulo mo, maglagay ka ng tapak dyan, baka mamaya magiging yung tapak mo, iba ang magiging ng ikaw. And you must know that.
Hindi lahat ng pagpapakabait ay pagpapakabanal. Kung hindi tayo nakasunod sa ating Panginoon, there's no holiness will happen. Tandaan po natin yung mga kapatid sa Panginoon. Do not use your own knowledge to know this. Because there is all this Bible na telling us kung paano po tayo magiging banal po talaga. Notice some facts about living the narrow way. Ito po yung dapat na makita po natin. It honors God. Pangalawa, it brings His blessing and power into your life. Paano po mangyayari ito? Minsan, kinukuha natin yung tinatawag na blessings and power outside God. Hindi sa Lord. Kaya nga, sabi ko na sa 2 Chronicles chapter 7 verse 14, kapag ang ating bayan ay ipakumbaba, manalangin, hanapin ako taligdan ng kanilang mga pagkakasala, ibabay ko sa kanila ang kasalanan at katiwasayan. And that was the power and blessing that we need. It is coming from the Lord. And coming from not from this world. Minsan hanap tayo naghanap ng pagpapala dito sa mundo ito. Ngayon nakakasumpot pa ng pagpapala at sa pag-aakala mo that you will notice that is coming from God. Come on, people of God. Minsan madali ako talaga ang mundo na ito. Kaya nga, let's spend too much in studying the Bible. Para maintindihan po natin talaga itong mga bagay na ito. Especially ito pong panahon natin na ito, pagdalaya, sobra ang kaamon niyo. At alam niyo po ba, unti-unti niya nang hinugugol, paalis ang mga Kristiyano. Kaya nga maging maingat po tayo magpagbantay. And you must secure your spirit with the Lord. Kailangan na yung espiritu po natin, palagayin natin ng todo, palakasin natin ng todo, dahil ang kaaway ay nag-double effort na po talaga. Kaya hindi niyo po napapansin, marami po overall kaaway. That is the same tactic that he used to Christ Jesus. At the book of Matthew, ano po ginawa sa kanya? Dinisip po siya ni Satan. Nakakala niya, o niya po itong si Jesus. Pero nagkamali siya. And that was the spirit that we need to have in our life. Yung espiritu na hindi nasusubukan. Because God wanted for us just to become faithful. Na kahit na nahihirapan ka, kahit nasasaktan ka, kahit na naaapi ka, kahit na may karamdaman ka, o kahit na nandun ka sa kahirapan ng mundo ito, still, you must be faithful to God. Dahil yung gusto ng Panginoon that you will endure forever. Amen. Last, it offers far better life from every perspective. Iba po ito, inuutan ng Lord po. Iba ito sa dapat ng mundo na ito. Sabi nga po ng Galatians chapter 6, verse 8 to 9. Ang nagtatanim para sa sarili niya naman ay aani ng pagkabulok mula sa laman. Ngunit ang nagtatanim para sa Espiritu ay aani ng buhay na walang hanggan. Kaya huwag tayo mapagod sa paggawa ng mabuti sapagkat pagdating ng walang panahon, ito ay tayo ay aani kung hindi tayo huwag susuko. Never give up. If you never give up, na kahit na sabihin po natin na hihirapan tayo, napapagod ka na, o parang hinang-hinang ka na, ay tayo, go! Still go with God. Gumawa pa rin ang gumawa sa Panginoon kahit masakit, kahit mahirap, kahit na sabihin mo, pagod na yung katawan mo, still gawin mo pa rin yan to do these things according to our God. Kasi kita nga mga kapatid sa Panginoon, hindi po ba't maraming mga tao nagpapagali para lang sa sarili po nila? At hindi po natin alam, ano ba nahihilang ng buong pagtatanim sa sarili lamang po natin, ang ani ng pagkabulok mula sa laman. Ngunit ang nagtatanim para sa Espiritu, ang ani ng buhay na walang hanggan. Kaya nga, doon sa mga bagay sa Espiritu, nagpapagal tayo. Sa paglilingkod sa Panginoon, nagpapagal tayo sa pag-judge sa amin lahat ng mga bagay para maka-earn tayo ng tinatawag na holy living in God. Nagpapagal tayo. Bakit? Kasi yun yung pag-ani natin sa buhay na walang hanggan. And not only this, hindi talaga tayo makakapasok into the righteousness of God. Minsan sabi natin, hirap naman kasi nung araw-araw ka na sa church, ay alam mo naman, dahil yung ginagawa, narrow way. Ang tawag na is narrow way. Ang hirap kasi ang daming kailangan, ang daming bawal, ang daming ganito, ang daming pang gastos. Narrow way, ang tawag po doon, mga kapatid sa Panginoon. Yung pang itatrabaho mo na lang, para kumita mo, nakakakaw pa ng church ko. Narrow way, ang tawag po doon, mga kapatid. Yung isasakripisyo mo yung kita mo, isasakripisyo mo yung pamilya mo, isasakripisyo mo yung sarili mo, karangalan, kagalakan, o
kasalanan, isasakripisyo mo to serve God, not away ang power of God. Amen. Yung mahalaga yung lakad mo ngayon, not away. Kapag inuna mo ang Panginoon sa buhay mo, and this is the path to another way. Kung isang ayaw natin yun eh. Sandali, masama ang pakiramdam ko ngayon. Hindi mo na ako dadalo ng church. It is not another way. Ganon yung lakad ng mga makasalanan. Ganon yung mga lakad ng dumadaan doon sa way, sa malapad na daan. Okay, let's go into the only true destination. Kanina yung daan, ito naman ngayon yung ating destination, yung tatakakin natin. All roads and somewhere. Alam natin na lahat ng dinaraanan po natin, magtatapos yan sa kung saan. They lead somewhere, and since everyone here is on one or the other, we need to find out where we are going. Ngayon, ikaw, tingnan mo ngayon. Yung mga tinatahak mo ngayon, saan kaya papunta yan? Saan ka kaya dadalhin yan? Kailangan po natin tuklasin na po ngayon hanggang maaga. Dahil kung hindi mo matutuklasan yan, you got by surprise someday. And it will earn to you a great regret. Na yun yung maglalagay sa iyo para pagsisihan mo. And there is no feeling remorse kapag nandun na po tayo sa impyerno. Tandaan po natin yung mga kapatid sa Panginoon. Kaya ngayon pa lamang, usisain mo na ngayon sa kaya patuloy mo itong ginagawa ko ito. Sa kaya ako ipupunta, dadalhin itong ginagawa ko ngayon. Sa kaya ako dadalhin itong pamumuhay ko ito. Come on, let's check out. Huwag na sayangin yung pagkakataon. God will give you wisdom and understanding. Para ngayon, makita mo ngayon kung saan ka dinadala ng ganyang klaseng pagkakulan mo. Sabi ko sa inyo, pahalagahan niyo yung mga bagay sa Panginoon eh. Para na sa ganun, magtapos itong daan na ito doon sa buhay na kinakailangan talaga natin. At pinapangarap ng lahat ng mga mananampalataya. Ito po yung dalawa na tatahakin po natin sa word. Una is the place called hell. Ang hirap po dito, kapatid sa Panginoon. Huwag niyang bibiruin ang hell. Ang hell, hindi po yan isang palo lang po. Hindi po yan isang hagupit lamang, isang latay lang, tapos na ang parusa sa iyo. It is everlasting. It is eternal. Kaya nga ito yung lugar na tinatawag na eternal damnation. Patarusahan ka dito, araw-gabi, walang pahinga. At napakahirap po nito. Jesus tells us here that the broad road leads to destruction. Tandaan natin yung mga lumalakad po doon sa malapad na balsada. Walang bawal. Sariling rules mo yung ginagawa mo, dito po yung papunta po ito hell. When we think of something being destroyed, we usually think about something being annihilated and forever done away with. It will blow you away. Kung pag-ipahala ba lang, dito totally destroyed ang gagawin sa'yo. Walang hindi mahihirap sa'yo dito sa lugar na ito. Lahat. Yung iyong isip, yung iyong spirito, yung iyong laman, yung iyong salita, yung iyong paningin, lahat. In details, lahat po dito makakaramdam sa atin ng sakit. Kung ngayon na nasasaktan ka lang, masakit ang balakang mo, masakit ang tuhod mo, dito, lahat magiging masakit sa iyo. Even your mind will be tortured. Hindi ka makakaligtas po dito. Amen. Amen. May ano ba ibig sabihin itong hell na ito? This word, however, refers to loss. Para doon sa mga naligaw, doon sa mga taong wala sa Panginoon, doon sa mga taong walang pagtitiwala sa Diyos, doon sa mga taong ayaw bigyan ng halaga ang Diyos sa buhay po nila. They are lost. Huwag mong isipin na ikaw, Kristiyano ka, nagsisimba ka every Sunday, but still, dapat na malaman mo if you still lost. Dahil gusto ko po na malaman po ninyo, meron po mga example sa Biblia na nakakilala sa Panginoon, still yet lost pa rin po sila. Let's speak of total and absolute ruin. Dito ba talaga tayo mga sa akin? At gusto ko po malaman po ninyo, hindi binibiro talaga itong lugar na ito. Na kaya nga ngayon, panahon tayo po nag-decide na lumakad po tayo ito na narrow. Paano lang sa ganun, hindi po ito ang pagtampo natin. Ang sarap po dito sa mundo ito eh. It is too lovely to spend our life.
And this word, ang sarap eh. Yung magkakala-watcha ka lang dyan. Yung makipagsaya-saya, makipag-party-party ka lang dyan. Ang sarap niya mga kapatid sa Panginoon. At ang standard na mga kapag sa memory mo yan, yung magkamal ka ng maraming pera, yung humihiga na sa pera, ang sarap niya. Minsan nga, pag nakikita ko yung mga vlogger, parang gusto ko mag-vlog na rin eh. Pero alam niyo po ba kung anong kasasabitan niya without God in that? Ito all. Amen. Kaya kung minsan pinapakita sa atin, nilalatag nila yung pera pero nila. Doon sa kama nila, bundle. Hinihigaan nila, tuwa-tuwa sila. Pero ang hindi po nila alam, ang kapalit po nito, kaluluwa. It will win. It is absolute win. Amen. Kaya kapatid sa Panginoon, mag-isip ka. Mas maganda at mas masarap ang buhay na meron ka lang kakaunti. Basta totoo at tapat ka na nananatili kang tapat sa ating Panginoong Hesus Kristo. If you speak of the lost person can expect to suffer in the fires of hell. Ang pinag-uusapan po dito, ito pong mga tao na ito na sabihin po natin talagang hindi po nagbigay ng panahon, hindi nagbigay ng pananampalataya, hindi nagbigay ng oras na paglingkuran ng Diyos na ito. Ang ikaw na-assign dito this place. Ano po ba itong place na ito? Bilisan ko na lamang po. May mahaba po kasi ito, no? Ito po ang lugar na ito is unquenchable fire. Pag sinabing unquenchable fire, hindi po na iipsan o hindi na naapula yung apoy po dito. Imagine mo na lang yung nakatutok ka sa pinaglulutuan ng video. Diba? Nandun ka, nakatutok ka doon, nag-steady ka lang doon. Wala nag-aalis sa'yo, hindi ka makaalis doon. Ano kaya makaramdaman mo? Parang gano'n po yan. Eh, buti nga yung ipag-iniwanan mo yung mauubos yung uling doon, mamamatay yung bata doon. Pero doon hindi. Hindi ginagatungan yun, pero continuous. Yung apoy na sumusunog sa iyo. Ano ba ba yung meron po dito? Yung itong tinatawag na memory and remorse. Buhay na buhay yung memorya mo. Yung ala-ala mo, buhay na buhay. Doon ba yung parang pagsisisihan mo yung bakit hindi ka nakakapag-church? Pagsisisihan mo bakit hindi ka nagpasa ng Biblia? Pagsisisihan mo bakit hindi ka nagpa-disciple? Pagsisisihan mo doon, makakandaan mo, maaalala mo, kahit na yung mga denying sinabi sa iyo ng pastor mo. Maaalala mo yun dahil doon, uusigin ka ng pagsisisi mo. Kasi ikaw, kapatid sa Panginoon, mas masakit pa sa sinusunog sa apoy. Amen. Unsatisfied thirst. Yung pang uhaw mo, walang matid yun. Ang hirap doon na. Subukan mo yung uhaw na tuloy-tuloy na inuupunan mo. At mas talagang feeling talaga na mamamatay ka na, yun ang kalagayan po natin doon. Kaya nga sabi ko dito, Luke chapter 16, verse 24 to 25, babasahin po natin ito, kung po itong mayaman, doon kay Abraham, na saan pinakaligan niya ito si Lazaro, sabi niya, mga Abraham, maliban na utusan niyo ito si Lazaro, na isang yung doon ng kanyang daliri sa tumpig para maibsan naman lamang ang aking kauhawan. Wala eh. Kahit gapatak lamang, wala doon. Amen? Amen. Frustration and anger. Dito ko yung magkano mabigat na frustration po natin. Hindi lang yung frustration yan na dahil na-betray ka ng boyfriend mo. Yung frustration yan na hindi ka lang nakapasa doon sa exam nyo. Hindi ka lang frustration yan. Kundi frustration dahil napakabigat ng kalagayan mo doon. Amen. Unspeakable pain and misery. Hindi mo talaga masasabi kung ano yung sakit na makaramdaman mo doon. Sino po dito yung inatake na ng sakit sa ngipin? Sino nakaranas po dito? Yan. Yung iba kasi mga wala ng ngipin, eh. Yan, hindi na nakakaranas siya. Ang pigilan mga ngipin niya, eh. Di ba? Pagka sumakit yung ngipin mo, dapat yung ulo mo, yung utak mo, yung tayo mo, di ba? Pati yung laig mo, pati batok mo, ang sakit talaga. Na halos hindi ka talaga makakatulog. Imagine that. 1,000 times, million times, ganyan masakit yun. Sarap sa hell, ano? Gusto niyo ako magpunta doon? Sino gusto magpunta sa hell? Takin mo na ngayon, isa-isahin mo na ngayon yung ibig mo, bulok-bulokin kita. Kasi kasabi ko, nung pagdating po doon, gnashing of teeth, and ano ba po? Magagalit ang ating ngipin.
So, kung titignan po natin, napakasakit po talaga nito. Amen. What else? Eternal separation. Wow. Wala eh. Yung wala kang Diyos, tandaan natin. Ngayon, may Diyos ka pa eh. Kahit hindi ka nananampalataya sa Diyos, may Diyos ka pang kasama. Nandiyan pa yung Espiritu pagsama sa atin ng Panginoon because He is Emmanuel. He is with us always. Kahit yung tingin mo, sabihin mo na, hindi naman ako hindi naman ako Christian eh. Still, God is there. Amen. Pa rin. Because the chances are, gusto ka pa rin yung iligtas. Yung kahit na dalawa po yung ginagawa mo, sabay-sabay na kasalanan. Nandiyan pa rin ang Diyos. Giving you a chance. Hindi lang natin alam po yun eh. Pero, pag eternal separation, ang ibig sabihin yan wala ng Diyos. Eh, paano kaya yun? Gano'n kaya kasakit yung sakit ang ibig mo? Kung wala na ang Diyos. Gano'n kaya kasakit yung arthritis mo? Yung sakit mo sa balakang, yung migraine mo, yung vertigo mo. Gano'n kaya kasakit yan kung wala ang Diyos? Yun ang ibig natin pinagpapasalamat sa Panginoon. Ano? Akala natin basta, okay, mabubuhay tayo. Kaya nga hindi niya namamasin. Ako alam niyo, I feel relaxed when I pray. I feel comfort when I pray. At alam niyo ba kapag kami nararamdaman ko, dinadaan ko po talaga sa prayer. At alam niyo po ba kapag nagpe-pray ka, doon mo nararamdaman na iibsan yung mga sakit. Kaya kapatid sa Panginoon, huwag mong isipin na malaya ka ngayon. Ngayon, meron ka pa rin chances because of the grace of God. Pero, pag nandun ka na sa impyerno, eternal separation, ang ibig sabihin niya, iwalay ka na sa Panginoon. At lahat ng mga sakit niyan, hindi na secure ng Lord yan sa buhay mo. Ang nilitadran, yung hindi matutunaw at hindi talaga mawawala na galit ng Diyos sa buhay mo. Kung isa, sinasabi po ng iba, hindi nila alam eh. Hindi naman nagdagalit ang Diyos eh. Come on. Hindi lang natin alam. Pero ang sabi po sa atin ng Biblia, the wrath of God are to those who didn't believe in Him. Kung sa mga taong hindi na nagpantaya sa Kanya at nabuhay sa mga kasalanan. At ikalawa, tingnan po natin po dito, the destination is, there is a place called heaven. Ito po yung dapat na dinidesire natin. Na kahit wala ka dito sa mga ito, but still, keep your spirit in Christ Jesus. Lagi mo na dapat nakikristo ka palagi. Just as the broad road has its destination and narrow way does too. Yung pong makita na pinto na ito, mayroon din patutunguhan po yan. Somewhere. This road doesn't end in hell below, it ends in heaven above. Okay, lahat naman po tayo nangangarap na doon po tayo mag-end up eh. Pero ang problema po doon, yung ginagawa natin. Gusto natin lahat natin sa isipan po natin, every one of us. Gusto natin doon tayo mapunta. Kaya lang ang problema yung ginagawa natin. Yung nilalakaran natin. Kaya nga, yun ang dapat na ayusin natin. Hindi po yung isipan po natin, ay, Kristiyano ko, doon ko gusto mapunta sa heaven. Pero ang tanong dito, anong ginagawa mo? Ginagawa mo ba yung rules ng Lord? Ginagawa mo ba yung gusto mangyari sa rin ng Panginoon? Yun ang gawin natin, kapatid. Jesus promised those who will follow this way everlasting life. Pangako ng Diyos yung mayroon tayong buhay na walang hanggan. Not just a better life down here, but everlasting glorious life in the realm of light above this wicked perishing world. Minsan dito tuwa-tuwa na tayo. Gusto natin, limanon ako, gusto ko maganda kotse ko, maganda bahay ko. Dito tuwa-tuwa na natin. Pero hindi mo ba alam, mas maganda yung mga bagay na naghihintay sa atin doon. Na dapat yun ang pangarapin po natin dahil yung walang katapusan. Dito kahit na yumaman ka dito, magkaroon ka ng sports ka, magkaroon ka ng mansion dito, lilipas din yan, mawawala din yan. Dahil nga, nababalita nun, malapit na po talaga dumating ang Panginoon. Amen. Now, silipin po natin ng konti lang, ito pong heaven. Witness of the glories of that city. Kanina, pinasilip sa atin yung impyerno ngayon, silipin mo naman ito pong langit. Ang langit, no tears, pain, sorrow, death. Kabaligtaran po ng mararamdaman mo doon sa impyerno. Dito wala nang pagluha, wala nang sakit,
Wala nang kapigatian. Wala nang kamatayan. Oh, ang sarap nun, no? Hindi ka na nagkakasakit. Wala ka nang reason para hindi mag-church. Ngayon, ang dami natin reason. Say amen. Hindi mo ka-amen yung iba, no? Kasi makaramdam ka ng sakit sa buhok nila eh. Hindi na mag-church kasi sakit ng buhok. Ang sakit ang uban ko. Pati uban, sakit na sakit kasi wala na tayo dahilan eh. Tapos may sakit ng ulo, sakit ng balakang, sakit ng tuhod. Ngayon, pati sakit ng buhok, meron na. Amen. Basta hindi ako makakapag-church ngayon, bakit? Nadagasan ako hindi kong biglang buhok. Doon wala na tayong reason eh. Kaya nga, doon daily, magpupuri na tayo palagi sa Panginoon. No sin. Wala na kasi si Satan doon eh. Kaya no sin anymore. Wala na kasalanan, wala ka nang irrepentant Lord. Wala ka na hindi ka na matatapon. Lord, baka mamaya nagawin ako yung kasalanan sa mata ko. Lord, baka mamaya may nasabi ako masama. Hindi na tayo natatakot kasi wala na talaga. Kasi wala nang bumubulong-bulong sa iyo na tagal na ako si Pastor. Wala nang bumubulong-bulong sa iyo, marami pa akong gagawin. Wala na bubulong sa iyo kasi wala na si Satan. Kaya yun, di ba, yung mga umiihip sa mga patatlo. Nakita niyo yun sa malakas yun na yung pinapanood natin. Kaya tinapatampas siya ng electric pa, no? Kasi nakatulog, ano? Wala na. Doon hindi na tayo makakatulog kasi bakit? No light. Wala nang gabi doon. Ito may shine. Bakit? Kasi ang araw po natin doon ay wala nang iba kundi yung kanindihan, yung glory ng ating Panginoon. Doon first, wala nang sulpan. Amen? Amen? Hindi ka na magsasabi po doon na kada umaga pagkagising mo, buhay naman to, wala na namang kape, diba? Buhay naman to, wala na namang bigas na pagsabi, diba? Wala na sumpa. Curse po yung mga binibitawan natin yan eh. Doon wala na. Hindi ka na maghahanap doon. Kasi doon lahat meron na. Amen? Amen? Okay. Natutuwa ka ba? O gusto mo doon sa kabila? Ha? Sino gusto doon sa kabila? Siyempre, ayaw. Ano? Sino gusto dito? Dito na sa church na to, hindi ko na. May dito tayo. With God and Jesus, kasama na natin doon. Hindi na natin kasama yung mga demonyo. Diba? Nakadaw-hado pa ng demonyo talagang taon talaga. Diba? Wala ka naman sasabing na kundi lahat ng mga kasama na natin, kasama na natin si God, si Jesus. Yung mga tao na mga niligtas. Kaya hindi ko na ito pwede sabihin demonyo yan. Kung isa nga, di ba? Patay pa kami. Hindi mo Christian. Minsan nagagalaw tayo dahil nag-iinis ka eh. Amen? Ngayon, hindi mo na masasabi kasi ito, lahat sinala ngayon eh. Lahat talagang qualified to be there. Amen. Talagang ipinili na ng Diyos yan. Glorious city. Doon makikita na natin kalungan ng Diyos. Dito makikita mo lang, mamalingin lang dito yung noon ni Pastor. Kaya doon yung kanindigan ng Yahweh. Amen? Amen? Tawa naman kayo ng tao. Yung iba, hindi lumatawa eh. Kasi naiinip na. And last is glorious beyond description and beyond the ability of man to comprehend and understand. Alam niyo mga kapatid sa Panginoon dito, parang hindi natin maunawaan pa yung mga bagay doon lahat. Makikita na natin. Amen. At yung mukhaan ng Panginoon, makikita na natin. Kung paano maganda yung karitan ng Diyos, makikita na natin. Amen? At doon gaganda ka na kahit walang Dr. Andy. Oo, kasi pamaliwas pa tayo na eh. Dahil yung mga, yung PWD, yung may mga kapagsanan, doon wala na kasi yung kapagsanan. Yung mga bumi dito, doon magkakaroon ka na ng ipin kompleto. Amen? O, di ba? Yung mga nangarap dito na gusto niya progress, doon pagdating doon, progress ka na. Kahit wala si Belo, progress ka doon. Amen? Ikaw ang sarap doon, maniwala po kayo doon. Lahat ng mga hindi natin na-experience dito, doon na-experience mo doon. Di ba? Dito, di ba, nagpapakatong ka pa ng kilay kasi lagas na. Doon, pabalik yan, makikita mo kapal-kapal ng kilay mo. Amen? Amen? O, di kami yung sabi ko, ano yung kulang sa kanya? Sabi mo sa kanya, yung kulang yan. Doon, pagkaroon ng Diyos yan. Yes, it is a story. Nakakaya na story ng Lord yan. Amen. Kaya mo, isang bagay na wala natin. Pera wala natin. Kasi hindi na natin kailangan ng pera doon eh.
Napakamangyan pa. So, mayroon pa pera doon. Ay, wala. Dito lang yun. Amen? So, kung nagnanais ka na magkaroon ng pera doon, hindi ka doon. Amen. Okay, yung last. Yan, nasa tayo Hindi na kayo mahilig yan. Ikatlo, only two gates. Dalawang pintuan na pagpipilian po natin. Okay. Sabi po kanina dito, no? Matthew chapter 7, verse 13 to 14. Pumasok kayo sa makipot na pintuan sapagkat maluwang ang pintuan na malapad at ang patungo sa kapahamakan at ito ang dinaraanan ng marami. Ngunit makipot ang pintuan at makitid ang daan patungo sa buhay at ang kauntilan ang nakasusumpong niyon. So as we read this verse, Jesus made it clear that man must choose which gate he goes through and what kind of life he lives. Sa pagpili po dito, susuriin din po natin, ano bang buhay meron ka? Ano bang pinagagawa mo ngayon? Tignan mo kung ano yung pinagagawa mo at alam mo kung ano yung bubol sa bukituan pagdating ng araw. Ano ba ngayon? Ano ba yung ginagawa mo? Naglilito ka ba sa Panginoon? Inubos mo ba? Spend mo ba yung time mo para sa Lord? Dahil alam mo kung ano yung pito ang bubuksan mo. Ngayon, lagi mo ba nire-reject lahat ng mga bagay sa Panginoon? Lagi mo bang inaayawan yung paglilingkod sa Panginoon? Lagi mo bang inaayawan yung pagbabay, yung pagbabasa ng Bible? Dahil alam mo na kung anong pinto yung bubuksan mo. It is about your life. Kung saan nakabase yung iyong pamumuhay, alam mo kung anong pinto ang bubuksan mo dito. And that is two door, two gate. Na pagdating ng araw, bubuksan mo yan. At ang magsasabi po niya, ngayon pa lang sinasabi yan ang pamumuhay mo dito. Ano man yung bagay na pinagtaunan mo ng pansin dito? The words of God or the pride of life? Doon mo makikita kung anong pintuan ang bubuksan mo pagdating ng araw. Ulitin po na magaling chapter 7, verse 13 to 14. Pumasok kayo sa pangipot na pintuan sapagkat maluwang ang pintuan at malapad ang daan pupunta sa kapahamakan at ito ang dinaraanan ng marami. Ngunit pangipot ang pintuan at makitid ang daan pupunta sa buhay at nakaunti ang nakatangkap po dito. Mga kapatid sa Panginoon, yung pintuan na makipot, konti lang talaga makakasumbong yan. Bakit? Why? Because they are deceived. Nag-isip po tayo ng pamumuhay dito sa mundo dito na pag-aakala po na that it is allowed to us by God. Alam niyo na matunghayan ko po itong bagay nito. Sabi ko, noong araw anak ko, hindi nakabuhi kasi hindi ka gumagawa ng kasalanan. Akala ko na all goes normal. Yung nagtatrabaho, nag-aaral ka, nagpapamilya ka, akala ko lahat yung normal. Pero nang mabasa ko, yung aklat po ni Noah na kung saan na ano po sabi po ng Diyos. Ito ang mga tao na ito, ng panahon ni Noah, anong ginagawa? Nagpapayaman, nagsasayaw, nagpapakasal, nagtatayo ng mga tahanan po nila. Sabi ko, ano masama dito, Lord? Hindi mo maintindihan po talaga. Kasi alam niyo po ba lang, pag ang buhay po natin ay nakapokus naman po doon, it is a wasted life. And that will bring you into destruction na hindi matanggap-tanggap ng mga tao noon. Kaya hindi sila nakikinig kay Noah. At ipinahayag po ni Noah yung kingdom of God na pagdating ng panahon na kailangan nila ang Panginoon tayo sa buhay nila. At alam niyo po ba kung ano yung sinisipan ng arko? Yung kaligtasan, it is the kingdom of God. When you enter that door, pag pumasok ka sa pintuan na yun, it is Christ Jesus. Kasi panahon po natin yung ayaw pasukin ng mga tao dahil sa kanilang kaabalagan sa buhay nito. Kaya ayaw nila pumasok na sa pintuan ni Kristo. And you must know that the ark of Noah is now our ark, Jesus Christ. He is the door of our life. Ito yung pintuan ng buhay na kapag ka ngayon, kung matuka, pumasok na, papapasukin ka ng Diyos, maliligtas ka. Pero until now, nakakapakinig ka na ng salita ng Diyos, pero hindi ko pa pumapasok sa pintuan ni Jesus, ay tell you, pagdating ng baha, kasama ka sa aanunin at lulubugin. It is the season of Noah. At alam niyo po ba yung nangyayari po sa ating ngayon? Alam na maraming Kristiyano na malapit ang dumating ng Panginoon, but still, wala po silang pakialam. Hindi sila naghahanda. At hindi pa rin sila pumapasok doon sa arko ni Noah. And supposedly, itong mga panahon na ito, na isinisgaw, malapit na ang baha, malapit na umulan, malapit na lumubog ang mundo, pero still, pagpante pa rin tayo sa mga araw-araw na ginagawa natin.
And supposed to be, dapat umuupo na tayo sa pangangaral ni Noah. Umuupo na tayo, nakikinig na tayo sa pangangaral ng salita ng Diyos na maglalagay sa atin sa kaligtasan. At kapatid sa Panginoon, kaya nga sinabi po dito, ipapahayag sa buong mundo ang mabuting balita at darating na ang katapusan. Yun na po yun, kapatid sa Panginoon. Kaya nga tayo lahat dapat gumagawa na tayo sa Panginoon. At ano yung dapat natin gawin? To share the gospel to all nations. Kaya kapatid sa Panginoon, huwag ka lang magpatmartamad tayo. Ito yung panahon na dapat ang mga Kristiyano ay masipag. Ito yung panahon na dapat ang mga Kristiyano ay hilig na iwanan ang lahat sa kanilang mga buhay at piliin na ang buhay na walang hanggan. Kapatid, kung hindi ka naniniwala dito, you will caught by the blood. Kung hindi ka naniniwala dito, magiging katulad ka ng mga nanonood doon sa kapanahonan ni Noah. Hindi sila naniniwala kay Noah. Sabi nila, wala namang banta. Wala namang pagkakasaringan. Wala namang mga tanda na babaha. Hindi po sila naniniwala doon sa ating ginagawa ni Noah. And right now, hindi rin tayo naniniwala ngayon sa mga ipinapahayag sa atin sa buong mundo ng mga nangangaral na salita ng Diyos. Nagsabi natin, malayo ba yan? Wala pa naman ganyan, wala pa ganito. Pero I wanted to know this. Every Christian must know na malapit na talagang dumating ang Panginoon. And you must believe with your spirit because that spirit is spirit of Jesus. If you have the spirit of God and spirit of Jesus, malalaman mo na malapit na talagang dumating siya. Kaya nga, focus your eyes into Christ Jesus. Gamitin mo na yung huling lakas mo para makagawa ka sa Panginoon. And this is the moment of truth. Ito na po yung talagang tunay at tapat na panahon para tayo po talagang gamitin ang buhay natin para sa Panginoon. And bring one of Christ Jesus. Kailangan maging kaisa ka na ng Jesus. Alam niyo, yung pangarap, darating yan eh. Because God is control of everything. He will control your dreams. He will control of your lahat ng mga pangarap mo. Kontrolado ng Panginoon yan. Kaya nga kapatid sa Panginoon, focus on Christ. Pag tayo nakapokus tayo sa Panginoon, lahat ng mga bagay na pangarap tayo sa buhay, hindi po mawawala yan. Ang Diyos ang bahala yan. Kaya na, pag hindi ka nakapokus sa Panginoon, nakapokus ka sa mga bagay na yan, unang-unang mawawala sa iyo is your salvation. Kasi tayo tandaan. Kaya nga lagi natin tandaan, mahalaga ang buhay na tayo po ay talagang aking Kristo. Nakapasok na po tayo. Wala sa labas ni Kristo. Ang sabi ko po sa aklat ng Revelation, makakap ako sa inyong pintuan. Kung papapasokin niyo ako, ako'y papasok at sabay tayong kakain sa inyong kapan. What does it mean? You will be forever in Christ Jesus. Kaya papapasukin mo si Jesus sa buhay mo at pumasok ka na rin kay Jesus. Amen. If a man make this decision, then he also decide where he spend his eternity. Pag nag-decide ka sa oras na ito, alam mo na kung saan ka papupunta. At pinaglingkuran mo si Jesus sa buhay mo ito. Pag nag-focus ka na kay Jesus sa oras nito, I tell you, alam mo na kung saan mapupunta ang kaluluwa mo. There are only two possible ways and two possible destinations. There are also only two possible decisions to make it through you can make. Ngayon, mag-desisyon ka dahil hindi biro ang buhay mo. Darating ang Panginoon. And He will judge us according to what decision that we made in our life. Ngayon, mabili ka, kayamanan ng mundo o kayamanan na mayroon sa buhay na walang sa langit. Now, tingnan po natin yung tinatawag na YK. There is no real choice made in entering the YK. Wala na tayong choice dito eh. Hindi mo na kailangan mag-decision dito. Kahit hindi ka mag-decision, dito ka na. Kahit hindi ka mag-effort, dito ka na. Kahit hindi ka magbago, dito ka na. Kahit hindi ka magsimba, dito ka na sa white gate na ito. Pasok ka na dito. Kaya nga, iniiwasan natin na makapasok tayo yan. When a person is born into this world, they are born in sin. Tandaan po natin yan. Pag mo sasabihin ng tao na kasalanan, you are a liar. Lahat tayo, pinanganak tayo, nakakabit na po sa atin ng kasalanan. And you must repent it to God. And you must be born again. Kaya po may salitang born again dahil kailangan natin pagsisihan
yung lahat ng ating pagkakasala at tayo maipanganak sa Espiritu ni Jesus. At alam niyo po ba, na kapag ikaw ay nandun at pinanganak na sa Espiritu ni Jesus, kalimitan na nangyayari, ginagawa mo na sa buhay mo, yung mga bagay sa pangalan ng Diyos. Romans chapter 3, verse 23, sapagkat ang lahat ay nagkasala at walang sino mang nakaabot sa kalwalatian ng Diyos. Kaya nga, kung we stay at our own life today, hindi tayo makakapasok talaga doon. When they are born, they are already on the broad road. Pagkapanganak pa lamang po natin, nandun na tayo sa malapad na daan. Even though that the baby knows nothing of sin or of choice to follow sin. Ay, hindi po sila magawa ng kasalanan. Still, doon pa rin po sila. Nandun pa rin po ito ang baby na ito. Sa sandali po na mag-decide po ito mga Lord. Sure po yan. Doon na rin po sila sa impyerno. Kaya nga mga kapatid sa Panginoon, you must know Christ Jesus. You must accept Christ Jesus before it's too late. As that child grows, there comes time when he comes to understand the difference between right and wrong. Habang malaki po yan, nakakaisip po yan. At nalalaman po nila kung ano na po yung masama at mabuti. At doon po sila magdi-decide. At that time, the child begins to do evil, not only by nature, but also by choice. At yung po ang paggawa ng kasalanan, choice din po yan eh. Pinili ng tao yan eh. Kaya nga doon si Eva po, inopera po ni Satan. Nakainin po yung bunga na yun. Choice niya yun. Pero pwede naman yan hindi kainin yun eh. Pwede niya masabihin doon kay Satan na, ayoko. Pwede niya sabihin niya doon, sabihin niyo ko niyan, bawal niyan. That is the rules here na hindi dapat kainin yan. Kaya nga mga kapatid sa Panginoon, mahalaga yung Lord's rule eh. Kung ano yung bagay na batas na tinuro sa ating Panginoon, yun ang kailangan po natin sundin. Na pagbawal po ito, bawal po ito. Para na sa hindi po tayo mapahama. Amen. Amen. Then the moment comes, the child will make a choice. Pagdating po yung panahon na yun, parang tayo, nung nag-aisip na po tayo, nagkaroon po tayo ng choice. Gusto ko ba maglingkod sa Panginoon? O gusto ko ba na maglingkod lamang dito sa lipunan nito? Most people choose the wrong gate, and the broad way becomes the course of life. Yan po yung hinatahak po natin lahat. Lahat tayo gusto natin pagkamahal ng mga kayamanan dito sa mundong ito. Lahat tayo gusto natin sumikat dito sa mundong ito. Lahat tayo gusto natin magabal yung pangarap natin sa mundong ito. But sa one from God. Ay kayo masipag ka sa pagtrabaho ng Lord. Huwag mong ipagmalaki po yan sa harapan ng Panginoon. Ito sa way from Him. Halimbawa, pagmamalaki mo sa Lord, masipag naman ako sa pag-aaral na. Masipag naman ako sa trabaho ko, Lord. Lord, kahit pa paano, hindi pa ako sumana sa trabaho ko. Lord, naging mabuti ang nakilala sa aking amo. At ayun na, Lord, wala yun, hindi usapan po sa pananampalataya niya. At gusto ko na malaman po ninyo, walang kinalaman po yun sa mga bagay na kapananan. Maraming tinuturuan po tayo ng Biblia kung paano tayo magiging mabuting magagawa. Yes. Pero it is applied to Jesus. Amen. Kung gagawin mo naman po sa tao po yun at hindi mo ginagawa sa Panginoon, hindi ka pa rin po magkakaroon ng buhay ng pananampalataya. Because now we all know where the road will end up. Alam na po natin yan. Pag-decide ka na kung ano yung bagay na ginagawa mo, alam mo kung saan mag-end up yung buhay mo. Kung hindi mo hinalaban ang Diyos sa buhay mo at hinalaban mo naman yung pangarap mo sa mundo nito, I tell you, alam ko na kung saan ang patutunguhan mo. Notice that Jesus said that this was the crowded way. Tandaan po natin, mga kapatid sa Panginoon, lahat doon dumadaan. Kaya nakikita niyo, marami po tao, multitude of people in all the world. Ano po yung ginagawa nila? Hindi po ba yung mga pangarap po nila sa mundo ito? Kahit na sabihin mo, taga-Japan ka, taga-America ka, taga-UK ka, United Kingdom ka, still pare-pareha sa pangarap natin, yumaman. Amen? Amen? Pero iilan lang yung nangarap na maging mayaman siya sa kahit ng Diyos. Kaya mga kapatid sa Panginoon, it is crowded way. At nandun lahat ng mga tao. Kaya nga, lahat tayo inaabot ng Panginoon. He will spread in all nations the words, the gospel of God. Tayo po ay inaabot ng Panginoon sa mga bagay na ito na ipinapahayag po sa atin ng ating Panginoon. Kaya mga kapatid sa Panginoon, there is always chance. Mayroon po tayong pagkakataon para po tayo ay makapili ng lugar na kung saan tatahakin po natin pagdating po ng araw.
Okay. Many, many more will find their way onto the broad road than onto the narrow way. Kasi alam nyo, dito nga po, walang effort. Napapwede po tayo na kahit hindi natin piningin Broadway, talagang po yung dadaanan natin. Many, many more will spend in eternity in hell than will ever be in heaven. Kaya nga mga kapatid sa Panginoon, pinag-iingat tayo ng hanggang sa mga oras na ito, hanggang sa huli, hanggang sa pagdating ng Panginoon, ano gusto po ng Panginoon mo sa atin? Yung tayo mo'y makakilala sa Kanya, yung tayo magkaroon ng desisyon na piliin natin ang Panginoon at hindi natin ilaban yung mga bagay dito sa buhay nito. Kung minsan mapapansin po natin karamihan po sa tao, ang inilalaban po nila yung mga bagay dito sa mundo ito, pero bibira po yung naglaban at ipinagpakipaglaban po nila ang Panginoon sa buhay po nila. That is a sad thing. But what's really sad about the whole things is the men have many chances throughout their lives to change the road. Ang dami pong pagkakataon para maligtas po tayo dahil sa lot of chances na binibigay sa atin ng Panginoon. But still, ini-ignore lamang po natin yan. Still, nandun pa rin tayo sa daan na gusto po natin. At pinipili pa rin po natin yung way towards destruction. Yung lugar na kung saan mawawasak talaga tayo, mapaparusahan talaga tayo. Tignan niyo po ito Yung gate of heaven was obviously given to us, and in our daily living, in our daily things, alam niyo, na lagi po natin nadadaanan po itong gate of heaven. Pero hindi natin pinapansin. Why? Because we are focusing our mind, our spirit into the things in the world. Every church service, every Christian witness, every gospel song, every sermon is an opportunity for God to speak to your heart and for salvation. That was the gate of heaven. Yung pagsisimba mo, yung Bible study mo, yung pag-aaral mo ng salita ng Diyos, it is the gates of heaven. Na kadalasan hindi pinapansin ng tao, binabaliwala ng tao, inuuna nila yung pansarili nila. People ignore this opportunity and plunge headlong towards hell and which reckless abandon and seemingly without any concern at all for their soul. Ano yung kanilang iniingatan? Yung pangangailangan ng laman. Yung pangangailangan ng sipuran. Pero yung pangangailangan ng kaluluwa, hindi binigyan ng pansin. Minsan, tsaka na lang ako mag-church. Tsaka na lang ako ate ng Bible study. Tsaka na lang ako mag-pray. Tsaka na lang ako aawin sa Panginoon. Inabot pa rin sa Panginoon. Inabot na ng baha. Yung panahon ni Noah. Unawain mo lang mga bagay dito paano makumiyataan. They pass by the gate of heaven every day and never even see Him. Lagi kang lumanaan doon. Natadaan ka ng Burgos, natatanawan mo, Jacob, Jesus Christ, our friends and God. Hindi mo pinapansin. Natadaanan mo yung street preaching niya sa palengke, hindi mo pinapansin. Natadaanan mo yung Bible study doon sa lugar ninyo, hindi mo pinapansin. Iniipay ka ng discipleship sa church mo, hindi mo pinapansin. Meron ka pa rin ibang pinupuntahan. Malapit-lapit ang church mo, gusto mo sa malayo pa. They pass by the gate of heaven every day and never ever see it. Hindi mo napapansin eh. Bakit? Kasi ina-focus mo eh. Just fix your eyes into the Lord and He will tell you, this is the gate of heaven! Focus your eyes to God. Focus your eyes into the given word. And you will see. And God will tell you, this is the gate of heaven. Bubuksan mo na lang eh. Bubuksan mo na lang. Walang kandado yun. Hindi nakapadlock yun. Bubuksan mo na lang. Papasok ka na lang. And then, you will be there in heaven. You have the opportunity to change life today. Take advantage of the opportunity and come to Jesus for salvation.
Ang daming opportunity. Ngayon, nakakapag-church ka na. That is the opportunity for you to have salvation. Nakakabasa ka na ng Bible. Nakakarinig ka na ng salita ng Diyos. And now, you made your life busy to all these things for your salvation. Sabi po ng 2 Corinthians chapter 6 verse 2, sapagkat sinasabi niya sa kakulang panahon ay pinakinggan kita. Yun po yung sinasabi ko sa inyo doon sa bata. Natingala ng Panginoon dito. Pinakinggan ng Lord yung bata na yun because He wants to save this boy. Pinakinggan ng Lord yung iyong panalangin. Kaya ka nandito ngayon. And that was your salvation. Sapagkat sinasabi niya, sa kaukulang panahon ay pinakinggan kita. Sa araw ng pagliligtas, sinaklolohan kita. Ngayon na ang panahon na nararapat. Ito na ang araw ng pagliligtas. God amaze you right now. Hindi ka ba namamangha? Napunta ka lang ngayon dito. Meron ka ng salvation. Because this service is the gate to heaven. Ang dami nagsasabi dyan, ito yung pintuan ng langit. Dito ka maliligtas. Dito ka maliligtas. Pero yung katotohanan na kasaan sa Biblia, ito yung totoong kaligtasan. Because Jesus is the way, the truth, and the life. There is a narrow gate. Ito po makipot na pintuan na ito. While the wide gate is easy to find, man is born standing right into it. The straight gate is more difficult to discern. Alam niyo po ba? Kaya nga kung mapapansin po natin, many false church today, mas pinapasok ng tao kaysa sa totoong mga church ngayon. Many church today are deceiving. Many church today overuse something and not overuse Jesus Christ. We all know Jesus is the only truth. Jesus is the author of our salvation. And not things that offer to you by the other church. Ang church, ulitin ko po sa inyo, walang ibang yung offer yan, kundi yung kaligtasan mula kay Heso Kristo. Hindi trabaho, hindi ayuda, hindi pagkakakitaan, hindi scholarship, hindi ko alam ang bagay. Si Kristo, si Jesus sa kaligtasan. He is the narrow gate. Kahit magaling kayo sa akin, gusto ko sabihin po sa inyo, ang totoong church, hindi nasusuhulan. At naman, hindi masusuhulan. Ora ba siya kawaya, raba siya naman ang kakito. Ora ba 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 kanyara, raba siya kawaya, raba. No others will be given to you by a church. Only Jesus Christ, our salvation. When God calls the sinner to come in for salvation, he must look away from temptation and false promises of the broad way and see that the narrow way offers life and hope, while the broad way offers only death, pain, and destruction. Hindi si Jesus ang tinanggap ko. Offer ng mundo ang tinanggap ko. It will lead you into destruction. Come on, people of God, wake up! Siyang nagarabahan niya nabasan na rin mo. It will lead you into death, pain, and destruction. If you want to gain money, rather than gain your salvation through Christ Jesus, I tell you, your life towards destruction. Hindi masama magtrabaho, hindi masamang kumita, pero ang masama, yung ipalit mo ang katotohanan kay Yeso Kristo.
Some people see that the narrow gate and turn away because the cost is too high. Alam niyo mga kapatid sa Panginoon, ganito po tayo pumisan eh. The rich young ruler, ang yaman-yaman niya, hindi niya binitawan ito. Pero ang hindi niya alam, na kapag binitawan niya itong bagay niya ito, ang kapalit po nito, yung security ng kaligtasan niya. Alam mo kapatid sa Panginoon, kung may mga bagay sa iyo ngayon that hindered you to serve God, bitawan mo yan. Because it will lead you into destruction, into eternal damnation. Malaki ang halaga ng pagpili. At gusto ko malaman mo, para hanggang ang kalisigan sa kaligtasan mo, malaki rin ang itatapat niya sa iyo. Amen. Tingnan po natin itong mga tao na ito na hindi nagpadaya ang sintan. Other looks into it and see that it is only logical choice. Ano po ba yung nakita po nila dito? Simple. Si Zacchaeus, nung makilala niya si Jesus, nakita niya yung halaga ni Jesus, nakita niya yung halaga ng kaligtasan. Kaya ano sabi niya? Iniwanan niya o binigay niya lahat ng kanyang ari-arian. Sabi niya, kung ako man ninadaya sa aking mga pagnanakaw sa buwis, ibabalik ko ng ika-4 na ibayo. Ito pong yunok. Ito pong yunoko na ito. Makapangyarihan siya. Pero hindi niya po pinangawakan yung kapangyarihan niya. Ano yung pinangawakan niya? His salvation. He want to baptize! Ikaw kapatid, gusto mo ba baptismo? Minsan na bautismo na lang, ayaw pa natin. Minsan na bautismo na lang, ayaw ko na mag-gastos yan. Malayo, wala akong sasakyan. But I tell you one thing, sabi po ng Biblia, Mark 16:16, ang sino man sumampalataya at mabautismo ay maliligtas. Subalit, ang hindi sumasampalataya ay parurusahan. Bautismo lang, natatakot pa. Sino pa? The woman at the well. He is willing. He is willing to give up his sin. Nung nakilala niya si Jesus, nag-decide siya, Lord, I want that this sin will be cast on me. Casted out on me. Casted out on me. He is willing to give up their sin. Sabi po ni Jesus sa kanya, wala ka naman talagang asawa eh. At yung iyong kinakasama, hindi mo talagang asawa. Sabi ni Jesus sa kanya, take this water and you won't thirst anymore. Sabi ko ng babae, bigyan mo ko kung ganoon ng tubig na sinasabi mo para hindi na ako bumalik dito at hindi na ako mauhaw pa muli. Anong ibig sabihin niya doon? Bigyan mo ako ng tubig ng buhay para hindi na ako bumalik sa kasalanan at ako ay maligtas na. Sometimes you choose sin rather than your salvation. This narrow way offers some clear opportunities for those who see their need to come to Jesus. Kapatid, ito na po yung napakagandang offer ng Panginoon. Alam niyo po ba itong offer ng Lord na ito? Surely, salvation. It is an open gate. Bukas po yan. It's over everlasting life to all who will come in. Papasok ka na lang dyan, ligtas ka na. Amen. It promise home to in heaven to those who enter. Kapatid, sa naman po yung bagay na gagawin mo. Binigyan tayo ng buhay na walang hanggan at hindi tayo maaagaw ni naman pag pumasok ka kay Jesus. It is an exclusive gate. Jesus is the gate. Si Jesus yung pintuan na dapat po natin pasukin. He is the way, the truth, and the life. And no one's come to the Father except through Him. Bitawan mo kung ano yung bagay na humahadang sa iyo.
Huwag mong ipagmatigasan kung ano man yung bagay na humahadlang sa'yo. Lapit kay Jesus! The gate of heaven is still in you. Nandun na sa harapan mo. Ibuksan mo na lang. Papasok mo na lang. Tapos na! Tapos na! Tapos na! Ligtas ka na! Yarabas ka na! Yarabas ka na! Sandaraba, kandaraba, handaraba. Isang bagay na lamang ang gagawin mo. Pumasok ka sa pintuan ito. Piliin mo si Jesucristo. Huwag ka makinayang sa mga bagay na mawawala sa iyo. At panghinayaan mo, mawala si Kristo. O rapapapa, ang dalawa, hallelujah, hallelujah. Kung sa oras na ito, kapatid sa Panginoon, still meron ka pa rin unbelief, still doubted ka pa rin, meron ka pa rin pag-aalinlangan, at pinangahawakan mo pa rin yung dati mo religion. I tell you, kailanman, sasabihin ko sa iyo, sa pangalan ni Jesus, hindi ka maliligtas kung religion at pinangahawakan mo, at hindi yung katotohanan mula kay Jesucristo. Read the Bible! Read the Bible! Read the Bible and you know the truth and you know your salvation was there. Makakatuan mo sa salita ng Diyos. Let us worship God. Let us worship God. You must decide right now. Hindi ko kayo pipilitin na manatili kayo sa church na ito. Because Jesus will tell you. Jesus will tell you the truth. Hallelujah, glory to Christ Jesus. If you want to feel the presence of God, itikit mo yung mata mo. Itikit mo yung mata mo. Damhin mo yung katotohanan kay Kristo. Tumawag ka matangol, kapatid sa Panginoon. Kung bago ka sa church na ito, wala kami pang iisipin kundi si Jesucristo na itinako sa krus para maligtas ka. Huwag mo patigasin ang puso mo! Hallelujah! 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 Praise God! Subukan mo ipagulog ang puso mo ngayon sa oras na ito. Hallelujah! Glory to Jesus! Glory to Christ Jesus! Sige, kapatid sa Panginoon. Subukan mo na sa oras dito. Hindi ka mahadlangan. Subukan mo sa oras dito. Huwag ka mag-isip ng ibang bagay. Isipin mo that Jesus. Come on, close your eyes. Do not be distracted. Do not be distracted. Close your eyes. Hindi mo makakatagpo ang Diyos na ito kung hindi mo ipopokus yung sarili mo kay Kristo. Come on. Come on. Hindi mo mararanasan si Kristo sa umanang ito kung hindi mo ipinigil ang mga mata. Just close your eyes and feel the presence of Jesus. Oh, Jesus, oh, Jesus. Magpalalas ka, Panginoon. Let your presence go. Let your presence God. Let your presence of Jesus. Glory, glory, glory to Jesus. Shandala, handala, handala. Let's make the presence of Jesus. At napapababa ay pinataas. Subahin ka nagpapataas ay pinakagsak. Come on. Humble yourself to Jesus.
Pag mamalsigin kung ano yung nangyayari sa paligid mo, ang mahalaga, ikaw mismo ma-encounter mo sa oras na ito sa Yesu Cristo. I want you now. Maranasan mo si Yesu Cristo sa oras na ito. Alam ko may nararamdaman ka ngayon sa loob. Alam ko na nararamdaman mo ang banal na Espiritu sa oras na ito. Submit yourself unto the Lord. Resist the devil and the devil will flee. Ora bashika wa bashanda. Come on, people at the back, submit to Jesus. Submit to Jesus. Humble yourself before the Lord. Be true because we have a true God. Isa sinasabi ko sa buhay mo, hirap na hirap ka na. Ayaw mo naman isubo sa Panginoon yung buhay mo. Isa sinasabi ko, pagod ka na. Pero ayaw mo naman isubo sa Diyos yung buhay mo. Minsan puno-puno ka rin ang problema, pero ayaw mo naman isubo sa Diyos yung buhay mo. Submit to the Lord and the devil will flee. Sabi mo, mahusay kang Kristiyano. Sabi mo, magaling kang Kristiyano. Sabi mo, puno-puno kang aral na Kristiyano. Pero bakit hindi mo ma-ihambol yung buhay mo ngayon sa Panginoon? Bakit hindi mo mapagamit yung buhay mo sa Panginoon? Are you deceived? And I rebuke the spirit of the sickness in your body right now. Walang magaling sa Panginoon. Iisa lang ang mahusay at magaling. Only Christ Jesus. Kung sa palagay mo, marami ka ng alam. Bakit hindi mo magamit yung buhay mo sa Diyos? Bakit hindi ka umabot ng mga kaluluwa at magligtas ka? Paggamit mo kay Jesus yung buhay mo, it is not yours. Sayang, nakakapagbasa ka ng Biblia. Sayang nakikinig ka ng salita ng Diyos. But still, dinadaya mo ang sarili mo. O hindi mo pinagagamit ang buhay mo, dinadaya mo lamang ang Espiritu mo. You are under the lie of Satan. Gusto ko sabihin sa oras dito that God submit you into this church. Kung hindi ka faithful sa church na ito, I tell you, ikaw ang Diyos sa buhay mo. Parang sinabi mo, Lord, bakit dito mo ako dinala? Hindi naman talaga ako dapat dito. Dapat doon ako sa church na gano'n eh. I tell you, you're wrong. Kaya may hindi nagkamali ang Diyos. He knows from the beginning up to the end. He is the Alpha and Omega. Kaya po nababahiran, maraming Kristiyano. Kasi dinadaya po natin. Ibubuhay mo sa Panginoon. Kung mayroong ang parangalan sa oras dito, hindi yung nalalaman mo, hindi yung magustuhan mo, kundi yung gustong ipasok ng Diyos sa buhay mo para maligtas ka. It is your decision. Hallelujah.
malaman kung si Yesu Kristo ang Diyos sa buhay mo. Gusto ko po malaman sa oras nito kung tayo bang lahat ng narito ay si Yesu Kristo ang Diyos sa buhay natin. Kung si Jesus ang Diyos sa buhay mo, bakit hindi mo maiyubog yung buhay mo ngayon sa harapan ng Diyos? Bakit? Dahil ba magaling ka? Dahil ba alam na ang lahat? I want you to know this, nadaya ka. Submit yourself unto the Lord. Resist the devil and the devil will flee. Walang sino man ang hindi imubo sa harapan ng Panginoon. Because God is the truth. And we are only a sinner. Come on. You know the truth and the truth will set us free. Palalayain ka ng Panginoon if you receive this truth. Lahat tayo nagkasala. Lahat tayo hindi naganap ng katwiran ng ating Panginoon. Lahat tayo naliko. Lahat tayo naligaw. And by the grace of this God, pinilit niya tayo iligtas. Sa oras na ito, wala kang ibang dapat gawin kundi pasalamatan ng Diyos na ito. Panginoong Jesus, salamat. Salamat. Maraming salamat. And that was the only words that we can say. Purihin ang Diyos sa kanyang kabanalan. Salamat sa Panginoon sa Kristo na may hagdan ng lahat ng kaligtasan. Blessed is the name of the Lord Almighty. Ama namin Diyos, nagpapasalamat po kami sa umaga dito, Lord. Patuloy po, Panginoon, na ipaunawa mo sa amin ang mga bagay na nais mong gawin sa buhay namin. Lalo na nalalapit na, Panginoon, ang iyong pagdating. Ayaw namin, Panginoon, matulad sa panahon ni Noah, God. Nais namin pakinggan ang mga salita mo, Lord. Salita na kung saan magliligtas sa amin, O God, upang hindi po kami mapahamak at maiiwan sa mundo nito, Panginoon. Panginoon, sama mo po ang lahat, Panginoon, ang buong pagpapakumbaba, buong pagtanggap sa katotohanan, buong pag-unawa, Panginoon, sa iyo. Panginoon Jesus, alam po namin, O Lord, ikaw yung salita ng katotohanan, O God, at kailanman, Panginoon, hindi sino man, Panginoon, sa mundo ito ang dapat namin paniwalaan, kundi ang katotohanan na nagmumula sa iyo, O God. Panginoon Jesus, maraming salamat po sa bawat kapahayagan mo sa oras nito, Lord. Dalangin ko, Panginoon, ang kaligtasan ng lahat ng narito ngayon, O God. Walang sino man na narito, Panginoon, Lord, ang ipapahintulutan mo, Panginoon, na hindi maligtas, Lord. Hangad ko ang kaligtasan ng lahat, O God. I declare all, Lord, the salvations to every one of us here, O God. Lord, dinideklara ko sa oras nito, Lord, ang lahat ng sumampalataya sa iyo sa umagang ito, Panginoon, ay maliligtas sa iyong pangalan, O God. If we choose you, Lord Jesus, in our life, O God, Panginoon, kung ikaw ang pipiliin nila, Panginoon, Lord, there is assurance of God that salvation will be ours, O God. Maraming salamat po, Panginoon Jesus. Salamat sa buhay nito, Lord. Salamat sa pagpapahayag. Salamat, Panginoon, sa paggamit po ng iyong mensahe, O God, sa bawat isa, O God, at maunawaan na lahat ng ito, Lord. Maraming salamat po, O God. Pagpalain mo ang sino man, Panginoon, na patuloy na nagpapakumbaba sa iyo, Panginoon, tumatanggap ng katotohanan sa iyo, Lord. Kaya kung ikaw yung Diyos na magligtas sa amin at maglayo sa amin, Panginoon, sa pagdaraya ng mundo ito, O God. At kaya kung ikaw yung Diyos na makaparangalan ng pakailaman sa buhay ito, Lord. Maraming salamat po, O God. Ingatan mo po bawat isa sa aming mga pag-uwi, O God. Maniwalhati kami makarating at maligtas, Panginoon, na makarating sa aming mga patutunguhan, O God. Maging sa aming pag-uwi, sa aming mga tahanan. Maniwalhati mo po kami samahan, O God, upang makarating kami ligtas, Panginoon, o pag-iingat mo, O God. Salamat po, Panginoon. Pagpalain mo ang lahat, Panginoon, sisiklibig at ang araw ng pagpapala, O God, upang sa ganun, Lord, mawala ang aming pagkasilaw sa mundo ito, Lord, kundi masilaw kami ng totoong liwanag na nagmumula sa iyo, Panginoon Jesus.
kahilingan ng mga mabuting balita, kahilingan ng ating Panginoon Jesucristo, kalawalatian, magpakailangan sa buhay nito, Panginoon. Maraming salamat po, O God. Salamat sa iyo, Panginoon. Dinala po kami sa church nito, O God. Lord, salamat ng marami sa iyo, Panginoon. Lord, hindi pa sa aming buhay, Panginoon, ang aming pasalamat, O God. Salamat sa iyo, kakilang Diyos. Muli po, O God, sa iyo po namin ginagawa lahat ng kapulitan. Sa tanging pangalan mo po lamang in Jesus' name. Amen and amen. God bless you all. Pagpalani po kayo ng Panginoon at alangin po na ang katotohanan ay malipatak sa puso po ninyo. Hallelujah. Salamat po sa Panginoon. God bless you all.